ito, as cliche as it may sound, kailangan itanong pa to sa'yo kasi automatic. So, sino ang mas magiging matimbang sa'yo? If ever, Gandara problems. Ganun. Yung someone na sasabihin niya sa'yo mahal ka niya, mas pipiliin mo ba yun? Or yung someone na gusto mo talaga? Yung laging tanong, mahal Mahal ko or mahal ako. Mahal ako. Kaya nag-trending yung kantang yan. Oo. Ako, siguro dun sa mahal ko, yung mahal ko talaga. Yung gusto ko. Kasi di ba, pray mo na lang na same page. Kasi ako, pag andun ako sa unconditional love talaga. Kapag may gusto kasi ako talaga, like gusto ko siya, or mahal ko siya, syempre, bonus na lang. I mean, so, swerte mo kung gusto ka din niya. Pero ako kasi, like, masaya akong gusto ko siya, masaya akong mahal ko siya. So, di ba? Masaya ka naman eh. Pero syempre, pag nafe-feel mong hindi ka na masaya, tama na. Pero hanggat masaya ka naman, I mean, di ba? Kahit sabihin mo pang hindi niya nababalik yung nararamdaman mo. Eh di habang masaya ka, enjoyin mo lang. Tapos pag feeling mo sobra na, di stop na. Parang yes. Correct ka dyan, girl. Diba? Which leads me to the next question. Sobrang parang alam mo yung susunod na itatanong. Diba? Ang galing ko, diba? Papunta na doon. Actually, magkaka-connect naman siya. Naisip ko na, ito yung mga series of questions ko para kay Sexy. So parang yun, exactly. Dun sa point na, kailan mo masasabi that it's about time to move forward and to let go dun sa taong mahal mo at gusto mo sanang ipaglaban. Parang hanggang saan? Paano mo masasabing stop na, tigil na, this will not work na talaga? Siguro kapag pag feeling mo hindi ka na alam mo yun, oo. Pag feeling mo hindi ka na masaya, tas feeling mo, oo, masaya ka pa rin, pero mas malamang na yung mas nasasaktan ka na. Yeah. Parang oo, may saya pa rin, pero parang mapapaisip ka na parang, bakit parang mas palaging nasasaktan ako, parang ganun. Tapos, parang, at least na-enjoy mo naman, na nung mahal mo siya, I mean, naging masaya ka. Pero yun nga, sabi ko, kapag dun na dumating ka na sa point na parang nakikita mo yung sarili mo, hindi ka na masaya, or parang, basta yun, yung feeling mong mas nangunguna na yung sakit kaysa sa saya. Siyempre, stop naman na, alam mo naman yung worth mo. Dapat alam mo yung worth mo na wag ka nang magstay dyan. I mean, wag mo nang ibigay yung pagmamahal mo. Kung sa tingin mo is ginawa mo na yung lahat, ginawa mo na yung best mo, pero wala makikita mo hindi talaga. So, tanggapin mo. Kailangan tanggapin mo. Kasi, una-una, tanggapin mo. Kasi, ginawa mo yun nang hindi ka naman niya pinilit. Exactly. Diba? Binigay mo yung pagmamahal mo sa kanya na hindi ka naman niya pinilit. So, pag dumating ka na sa point na yun, tanggapin mo. Wag mo siyang sisisihin. Wag mo ding sisihin yung sarili mo. Kasi, at least, diba, naranasan mo yun, naranasan mong magmahal. Kahit hindi niya na ibalik yung, diba, yung feelings. Oo. Darating ka kasi sa point ng life mo na mapapangiti ka and you'll be grateful. Diba? Na nag-crossed or nag-align yung paths ninyong dalawa. Tapos, ibibring mo lahat ng memory na yun as you move forward. So to summarize that, siguro masasabi natin na when the pain of holding on is greater than the pain of letting go, then it's time to move on. Diba? Kasi hindi mo mabibigay yung isang bagay na wala ka. It's a way of saying that I love myself and I know where to stop. Diba? Ayun. Parang mahal mo siya, oo, pero dapat mas mahal mo yung sarili mo. Oo. Tama. Totoo yan. Kasi, di ba, ano pa yung ibibigay mo kung talagang wali na? I mean, di ba, ibinuwas mo na lahat. So, pagdating Lalo na, girl, kapag may jowa na, stop na. Oo naman. Diba? Labas dapat lagi sa usapan niya. Tayong papayag na
na may jowa na tapos mahal Tsaka mo dapat pa. yun yung una mong inaalam. Kasi may mga hindi nagpapalit ng True. sa Facebook. Pero, Tama. oo. Tapos may iba, hindi lang talaga vocal. Pero they have someone pala. Yet, you could see them very open to meet someone else. Unfair yun. Wag po nating gagawin yung ganyan. Diba? Mali yun. Mali po yun. Tumaban tayo ng patas. Ayun. Hindi maganda yun. So, tama. So, hanggang saan ba? Parang somehow connected yung question. So, hanggang saan ba? Ganyan. May ganong pagtanong. Hanggang saan ba lalaban ang isang Rosel Ann? Wala ka na naman. Ano naman yan? Last 2 questions na ako. Wala kang sounds. Hello, hello. Hello, PE. Wala kang sounds. Wait lang. Yan. Yan, meron na? Yan. Oh, napindot. Sorry. Na-mute pala. Okay. Ano yung tanong? So, eto na. So, hanggang saan ba handang lumaban? Napaka-serious. Hanggang saan ba handang lumaban ang isang Rosel Ann para sa taong mahal niya? Baka ito na to, girl. Baka nanonood na siya ngayon. Ano ba? Mahal family, friends, or... Next topic natin yan. Doon muna tayo sa nakalinya sa usapin natin someone. ngayon. Oo. Hanggang saan? Hindi ko alam. Hanggang saan ba ako nataban? Hanggang saan ko kayang lumaban? Siguro pag nakikita kong may ipaglalaban pa. Pag nakikita kong kasi parang pag makikita mo naman yun kung siya mismo ayaw na niyang ipaglaban mo siya. Mafe-feel mo yun na parang pag siya mismo bumitaw na, hindi naman kasi pwedeng ikaw lang yung lalaban. Exactly. Hindi pwede yun. So pag feeling mo, tinry mo na yung best mo para lumaban, tapos nakita mo na yung partner mo is siya mismo hindi na lumalaban, stop na. Siguro tigil na ako pag ganun. Kasi hindi ko kayang ilaban yung relasyon namin ng ako lang. Kailangan pareho kaming lalaban. So, stop ka na. Pag nakita mong siya mismo is hindi na, ayaw na niya. So, ayoko na. Ba't ko ipipilit yung sarili ko sa'yo? Diba? Love it! Gawin natin yan, ha? Diba? Oo naman. Diyos ko, mahal kita, pero mas mahal ko yung sarili ko. Ang mga usapin natin to nasa vlog pa. So, when the time comes, sabihin ko, girl, na-remember mo ba to? Huwag kang mag-alala, papanoorin ko lagi yung vlog na to para maalala ko yung mga sinasabi ikaw ko. Ikaw mismo yung mag-talk sa sarili mong balikat. Parang, ay, sinabi ko nga pala yun nung araw. So, parang magiging magiging reminder ko to. Oh, girl, tandaan mo, sinabi mo to. Panindigin mo to. Oo. Oo. Ayun. Ganun talaga. Hindi kasi lahat ng sugatan tama pinaglaban. So, wag mo na hayaang magalos ka ng sobra-sobra, di ba? Ganun na siya. Totoo yun. Maubos ka. Huwag mo hayaang maubos ka. Para siyang alam mo yung tape, di ba? Yung tape, pag una mo siyang dinikit, sobrang connected at kapit siya dun sa pinagdikitan. Tapos, kailangan niyang ma-detach doon, diba? Pag dinetach mo siya, tapos tinape mo pa siya sa iba pang mga lugar, unti-unti, nababawasan na yung kapit niya. Diba? Huwag nating hintayin na dumating tayo sa ganong point para tumigil tayo. Kasi sayang kapag dumating yung tamang tao na dapat dun mo ipopor, diba? Kaya nga, emotional purity, you still need to guard your heart. So that when the time comes, that your answered prayer, kasi diba sabi natin kanina, pinagpipray naman din natin ang lahat. When the time comes that your answered prayer finds you and pursue you the right way, diba? There's still a lot of love that you could offer. Kasi ginard mo yung heart mo, na lahat ng emotions mo, ma-pour mo. Kasi may mga klase ng emosyon, may klase ng pagmamahal at ng feelings na dapat dun sa future partner mo, dun sa magiging better half mo lang binibigay. Na nabibigay natin. Kaya, of course, we're a work in progress. Pero, yun.
kailangan nating ma-apply in the near future, nabibigay natin dun sa taong hindi naman committed sa atin. Hindi naman tayo yung gustong panindigan. Yes! Bagong OST! Alam natin. Ben and Ben. Ben and Ben. Hi nga pala sa Ben Panindigan and Ben. kita. Ganon.